Narito ang mga pinakamainit na balita ngayong tanghali. 6.793 trilyong pisong national budget ngayong taon, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos. Aabot sa 92.5 bilyong pisong item, vinito. Retired General Pokies na nanghimok sa sandatahang lakas na bumaliktad sa administrasyon, inaresto sa kasong inciting to sedition at rebellion. Rehabilitasyon sa EDSA Busway Lane mula Roas Boulevard hanggang Orense natapos na. Pagsasaayos sa natirang bahagi, tuloy tuwing gabi. Dagdag bawas sa presyo ng petrolyo, kasado sa unang Martes ng 2026. Sa MBC TV correspondents, away kapitbahay, lalaki, kritikal matapos saksakin ng basag na bote ng alak sa Pangasinan. Sa MBC TV Sports, Alex Ayala, binigyan ng wild card para sa inaugural Philippine Women's Open 2026. At sa showbiz pattern, Home Along the Riles, The Reunion, ilalabas ngayong 2026. Get Out reunion concert ng Sex Bomb Girls, kasado na. Bawat balita, makabuluhan. Bawat kwento, makapangyarihan. Boses ng Pilipino para sa Pilipino. Live mula sa MBC TV Studio. MBC TV Network News. Pilipinas, una sa ating mga balita. Pirmado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 6.793 trilyong pisong national budget para sa taong 2026. Pinakamalaking pondo ang inilaan para sa pagpapaunlad ng mga pampublikong paaralan na sinundan ng health sector na inaasahang makatutulong din sa pagpapalawak ng Zero Balance Billing Program. Ang pangako ng Pangulo sa tinaguriang Most Transparent National Budget, tinutukan ni Leth Narciso. Ganap ng batas ang 6.793 trillion peso na pambansang pondo ngayong taon. Pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang General Appropriations Act of 2026 sa isang seremonya sa Malacanang kanina. Sa ilalim ng pambansang pondo, pinaglaanan ng pinakamalaking alokasyon ang sektor ng edukasyon na nagkakahalaga ng higit 1 trillion pesos na sinundan ng health sector na may 448 billion pesos, agrikultura na may 297 billion pesos at social services na may 270 billion pesos. Kasama sa pinondohan sa sektor ng edukasyon ang paglikha ng teaching at non-teaching plantilla positions sa mga pampublikong paaralan, pati na rin ang pagpapatayo ng masilid-aralan sa buong bansa. Sa sektor ng kalusugan, palalakasin daw ang universal healthcare para sa bawat Pilipino sa pamamagitan ng pagtiyak ng akses sa dekalidad at abot-kayang serbisyong pangkalusugan. Kabilang sa pinondohan ang Zero Balance Billing Program sa local government hospitals. Sa sektor ng agrikultura, tuloy ang modernisasyon ng supply systems at suporta sa mga magsasaka at mangingisda. Sa social services sector, magiging prioridad daw ang pagpapabuti sa kalidad ng pamumuhay ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Pangulong Marcos na mahigpit na ipatutupad ang probisyon na nagbabawal sa mga politiko na lumahok sa distribusyon ng ayuda o anumang uri ng tulong pinansyal. Titiyakin rin anya na ang tulong ay mapupunta sa karapat-dapat ng mga benepisyaryo ng walang patronage, walang bawas at walang kulang. Binanggit rin ng Pangulo na mayroong mga items sa GAA na kanyang vinito at nagkakahalaga ito ng kabuang 92.5 billion pesos. Sa huli, tiniyak ng Presidente na ang budget ng bayan ay para sa mga tao at hindi hahayaang mapunta sa kurakot ang salaping pinaghirapan ng bawat Pilipino. Sa ating mga kababayan, dama po namin ang inyong agam-agam at pangamba sa nakaraang budget. Kaisa ninyo ako sa pagnanais na masiguro ang bawat pisong buwis ay mapupunta sa tamang proyekto at sa tunay na pangangailangan ng ating taong bayan. Naririnig namin po kayo
Sa national budget ng 2026, malinaw ang direksyon ng inyong pamahalaan. Magiging mas masinop, mas maingat, mas responsable kami sa paggastos ng pondo ng bayan. Ang bawat programa at proyekto ay dadaan sa masusing pagsusuri upang masiguro na ito ay may malinaw na benepisyo sa mamamayan, lalo na sa sektor na mga nahigit na nangangailangan. Para sa MBC TV Network News, ito si Let Narciso ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglapag pa lang ng kanyang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, kambal na kasong inciting to sedition at rebellion agad ang sumalubong kay retired General Romy Poquis ngayong unang Lunes ng 2026. Kaugnay ito ng kanyang di umano'y panghihikayat sa militar na bumaliktad sa kasalukuyang administrasyon. Ang mga detalye ihahatid live ni Giselle Ricafort. Giselle. Yuel, inaresto ng Criminal Investigation and Detection Group si retired General Romy Poquis na di umano nang hikayat sa AFP na bumaliktad o bawiin ang suporta mula kay Pangulong Bongbong Marcos. Paglapag sa NAIA Terminal 3 mula Bangkok, Thailand, kanina mag-aalas 9 ng umaga, sinilbihan ng arrest warrant si Poquis kaugnay ng isinaso na inciting to sedition at rebellion ng CIDG sa Quezon City Regional Trial Court Branch 77. Dinala yung leader ng United People's Initiative sa Campo Crame bago bitbitin sa korte para sa paghahain ng 48,000 pisong piyansa o bail. Sinabi sa media ni Attorney Ferdinand Topacio na umaasa silang makalalaya rin agad yung kanyang kliyente ngayong araw. Sarkastikong pinasalamatan ng abogado ang Pangulo sa pagtupad daw nito sa pangakong may makukulong, pero imbes na magnanakaw, ang mga nagpoprotesta raw yung punteriya ng administrasyon. Pakinggan natin. I will just take this opportunity po para pasalamatan ang ating Pangulo, si BBM, sapagkat tinupad niya yung kanyang pangako na may makukulong. Pero mali po yung pinakukulong. Hindi po yung mga nagnanakaw, kundi yung mga nagpo-protesta sa pagnanakaw. So, sir, medyo nagkamali po yata kayo, Mr. President, kung sino man po nag-advise sa inyo na mag-proceed against General Poquis na bine-ventilate lamang po naman niya yung saloobin ng mga pagkaraniwang Pilipino. Kung sino mang nag-advise po sa inyo doon, bangag po yun. Ang galing po doon. Diniin din ni Topacio na tahasan o manong pananakot yung pahayag ni DILG Secretary John D. Cremulya na idedemanda yung mga mananawagan ng Marcos resign. Muli nating pakinggan ang abogado. Matagal na po yung ginagawa ito. Kung natatandaan nyo, sabi ni Secretary John D. Cremulya, kung sisigaw daw ng Marcos resign, ididemanda. Hindi ba tahasan na pananakot siya ng mga kritiko? Kaya sasabihin ko on record, baka hindi niya narinig yung programa ko. Mr. Secretary John D. Cremulya, Marcos resign! Marcos resign! Yan, on record yan. Sige, demanda mo ko. Hindi naman kinumpirma o itinanggi ng abogado ang pakikipagpulong ng mga retiradong general sa pangunguna ni Poquis kay AFP Chief of Staff Romeo Brownell noong September 20, isang araw bago yung malawakang anti-corruption rally doon sa Luneta, Maynila at sa EDSA sa lungsod naman ng Quezon. Para sa MBC TV Network News, ito si Giselle Ricafort. Para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Kasabay ng bugso ng mga nagbabalik Maynila ngayong unang Lunes ng taon, natapos na rin ang rehabilitasyon ng busway mula Ross Boulevard hanggang sa EDSA Orense. Gayunman, tuloy-tuloy pa rin ang pag-aaspalto sa kahabaan ng Taft Avenue hanggang Magallanes tuwing gabi hanggang madaling araw. Tinutukan yan ni Rovic Manuel. Binuksan na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang inayos na bahagi ng EDSA Busway sa Makati City. Bahagi ito ng patuloy na rehabilitasyon sa nasabing pangunahing lansangan. Dahil dito, maaari ng daanan ang southbound lane mula Taft Avenue hanggang Orense sa Makati. Gayun din ang northbound lane mula Magallanes Avenue patungong Orense. Ayon sa DPWH, tuloy pa rin ang pag-aaspalto sa natitirang bahagi ng busway, partikular na sa southbound mula Taft Avenue hanggang Ross Boulevard at northbound mula Ross Boulevard hanggang Magallanes Avenue.
Makikita rin sa kanilang post ang patuloy pa rin tinatapos na paglalagay ng pavement marking sa nasabing lugar. Nitong bisperas ng Pasko, sinamantala ng DPWH na simula ng naturang rehabilitasyon. Ibinina rin ang kagawaran na paggamit nila ng Stone Mastic Asphalt Technology o SMA na karaniwang ginagamit sa Japan at unang beses nilang gagamitin dito sa Pilipinas. Bagamat mas mahal ang presyo nito sa karaniwang aspalto, mas matibay naman aniya ito at kayang sumabay sa pagbabago ng panahon at kayang tumagal sa mga mabibigat na sasakyan. Samantala, inanunsyo ng DPWH na simula ngayong araw, January 5, ay itutuloy ang isinasagawang rehabilitasyon mula alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw upang hindi maging abala sa mga motorista. Ang kabuuan naman ng proyekto ay tatapusin sa 2 phase na tinatayang matatapos sa loob ng 8 buwan. Para sa MBC TV Network News, ito si Rovic Manuel ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tagsana sa mga terminal ang mga kababayan nating nagbabalik Metro Manila kasabay o matapos ang holiday break. Sa PITX, naitala ang pagdaan ng higit 3.2 milyong pasahero mula pa nang magsimula ang holiday rush. Kamustahin natin ang lagay ng mga terminal at pangunahing kalsada sa report ni Dustin Bayog. Patuloy pa rin sa pag-uwi ang mga pamilya at bakasyonista mula sa kanilang probinsya matapos sulitin ang mahabang break na nagdaang Pasko at Bagong Taon. Ngayong araw na kasi ang simula ng pagbabalik trabaho at eskwela ng karamihan, kung kaya dagsa pa rin ang ilang mga terminal ng bus dito sa Metro Manila. Kaninang umaga, nakaranas ng sunod-sunod na balikan ng mga bus ang terminal sa Sampaloc, Maynila na nagmula pa sa iba't ibang lalawigan sa norte at kahapon pa nagsimulang bumiyahe. Kabilang dito mga biyahero mula sa Isabela, Cagayan, Tugigaraw, Ilocos at Rojas na nagdulot naman ng pagbagal ng trapiko sa lugar. Samantala sa bahagi naman ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX, dagsari ng mga nagsisipag-uwian simula pa noong Biyernes. Base sa pinakauling ulat, umabot na sa 3.2 milyong pasahero ang dumaan sa naturang terminal na magsimula ang holiday season. 182,000 dito ay dumaan noong Linggo, habang kaninang alas 6 ng umaga ay nasa 20,000 passengers na ang naitatala. Buso dito nananatili pa ring overbook ang ilang biyahe, lalo na sa Bicol Region, pero may dagdag ng mga bus para naman sa mga walk-in passengers. Base naman sa update kaninang alas 9 ng umaga, maluwag pa rin makakadaan ng mga motorista sa kahabaan ng NLEX, maliban sa bagang pagtagal ng pila sa bahagi ng Mindanao Toll Plaza. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Abiso naman sa mga motorista, kasado na ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo bukas, unang Martes ng taong 2026. Sa magkakahiwalay na abiso ng mga kumpanya ng langis, may katiting na G-centimong rollback sa kada litro ng gasolina, habang tataas naman ng 20 sentimo ang kada litro ng diesel at G-centimo sa kerosene. Ipatutupad ng karamihan ng oil companies ang price adjustment alas 6 ng umaga bukas. Samantala, iligal umano ang ginawang pagdakip at pag-aresto ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa kabila ng pagkakadawit nito sa iligal na droga. Panawagan ng isang dating National Security Advisor, kailangan manindigan ng Pilipinas laban sa pag-atakeng ginawa ng Trump administration. Ang kanyang pahayag alamin sa ulat ni Kyle Bulyas. Labag sa international law ang ginawang pag-aresto ng Estados Unidos sa Pangulo ng bansang Venezuela. Ayon kay Dr. Clarita Carlos, dating National Security Advisor ng Marcos administration, walang anumang batas ang nagsasabing may karapatan ng US government na hulihin at dalhin sa Amerika si President Nicolas Maduro at ang asawa nitong si Cilia Flores. Paliwanag ni Carlos, hindi sapat na basehan ang kasong ibinabato kay Maduro na narco-terrorism at drug trafficking. Paano nyo ma-enforce yun sa ibang teritoryo? Yung husgado nila, mag-enforce lang dun sa kanilang teritoryo. At saka kung yung sinasabi nila na narco leader ito, ito yung nagpapadala ng mga bawal na gamot sa Amerika, mas masahol yung Colombia kung titignan natin ang mga datos, no? So alam natin na yun ang rason kung bakit ganito ang ginawa.
Venezuela. Sabi pa ni Carlos, may kakayahan naman ng US Congress upang awatin si President Donald Trump sa kanyang mga aksyon. Pero kinwestiyon din ni Carlos ang papel ng United Nations sa sigalot sa pagitan ng US at Venezuela, gayong wala namang aniyang nagawa ang UN para pigilan ang paglusob ng Amerika sa bansang Iraq noong 2003. Samantala, pinana rin ni Carlos ang inilabas na pahayag ng Department of Foreign Affairs. May tuturing nga niyang pilay ang statement sa kabila ng matinding pagkondena ng maraming bansa sa ginawa ng Trump administration. Sabi ni Carlos, posibleng dahil ito sa umiiral na foreign policy ng Pilipinas at Amerika. Dahil dito, sinabi ni Carlos na kailangan maglabas ng mas matapang na pahayag ang Pilipinas sa nangyaring pag-atake ng US sa Venezuela. Siguro kung ayaw nilang gamitin yung verb na condemn, sabihin nila deeply concerned about a clear violation of international law. Kasi whatever kahit saan maganggulo tignan, it's a violation of international law. Ano na lang tayo, maglabo-labo na lang tayo. Paano kung walang international law? Paano kung walang regulatory framework ang 200 or so states ng buong planeta? Diba? Paano yan? So kanya-kanya na lang kanya-kanya na lang patakaran. Paano yun? Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias ng Deezer H. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng tennis, nakatanggap ng wild card ang Filipina tennis star na si Alex Ayala para sa kauna-unahang Philippine Women's Open na gaganapin ngayong Enero sa Maynila. Makakalaro ba si Ayala sa historic tournament na ito? Alamin sa report na ito. Nakatanggap ng wild card sa Filipina tennis star Alex Ayala para sa kauna-unahang Philippine Women's Open na gaganapin mula January 26 hanggang 31, 2026 sa Rizal Memorial Tennis Center sa Maynila. Sa kabila nito, mananatiling subject sa kanyang resulta sa Australian Open ang paglahok ni Ayala dahil kasabay ng ikalawang linggo ng season's first Grand Slam ang nasabing torneo. Kasalukuyang sumasailalim sa renovation ang Rizal Memorial Tennis Center sa tulong ng Philippine Sports Commission, NSTIEC at Philippine Tennis Association. Magkakaroon ng Philippine Women's Open ng 32-player singles main draw na binubuo ng 24 direct entries, 4 na wildcards at 4 na qualifiers. Mayroon din itong 16-player qualifying draw at 16-team doubles main draw. Inaasahang ilalabas ang karagdagang detalye sa mga susunod na linggo. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng Deezer HTV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Narito ang mga balitang dapat ninyong abangan. Imahe ng Poong Jesus Nazareno inilipat na sa Quirino Grandstand. Sa MBC TV Global, industriya ng langis sa Venezuela, kokontrolin ng Amerika. At sa Showbiz Spotted, anak ni Nico Natividad isinugod sa ospital sa Japan. Lahat ng yan sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa kanyang pagkakatalaga bilang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, target ngayong ipatupad ni dating PNP Chief Nicolas Torre III sa ahensya ang 5-minute response sa iba't ibang insidente sa kalsada. Ang mga detalye sa report ni Edniel Parosa. Target pabilisin ni dating PNP Chief Nicolas Torre III ang pagresponde ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga insidente sa kalsada. Sa kanyang unang pagharap sa media bilang General Manager ng MMDA, sinabi ni Torre na susubukan niyang ipatupad sa ahensya ang 5-minute response kamukha ng programa niya noon sa Campo Crame. Pero nilinaw ni Torre na para lamang ito sa mga kalyeng nasa kanilang pangangasiwa. Karugtong ng mabilis na pagtungo sa lugar ng aksidente, halimbawa, pabibilisin din naman ng former PNP chief ang clearing ng obstruction ng MMDA personnel. So dapat ang mga aksidente na yan, mabilis na mapuntahan, maimbestigahan at maalis. So we'll set benchmark like 5 minutes sa responde, 10 minutes to 15 minutes sa clearing para wala nang obstruction kaagad. Balik sa normal flow. Isa lamang ito sa mga trabahong iniwan na ni MMDA Chairman Romando Artes sa bagong General Manager na magsisilbing
bagong boses ng ahensya. Siya na ang mag-handle. Again, inulit ko, si GM Torre na ang magiging designated spokesperson ng MMDA. Sa ngayon ay sinimulan ng inspeksyonin ni Torre ang nagpapatuloy na EDSA rehabilitation, gayom din ang pagtoka ng MMDA sa pahalik ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Samantala, tinawanan lamang ni Torre ang tanong kung reward ba ng Malacanang sa kanyang bagong government post pag alis sa PNP at sa halip ay giniip na kagustuhan lamang ito ni President Bongbong Marcos. Blanco pa rin ang PNP kung kailan ang magiging retirement honors ng dati nilang chief na automatikong bibitiwan ng 4-star rank dahil sa pagtanggap sa bagong posisyon sa gobyerno. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Inihatid na ang imahe ng Jesus Nazareno sa Quirino Grandstand para sa tradisyonal na pahalik, kasabay ng paghahanda para sa taunang traslasyon. Paspasan na rin ang clearing operations ng lokal na pamahalaan ng Maynila para tiyakin ang kaligtasan ng mga deboto. Narito ang balita ni Boy Gonzales. Sinimulan na ng lokal na pamahalaan ng Manila ang iba't ibang operasyon kaugnay ng nilalapit na kapistahan ng Jesus Nazareno at Traslasyon 2026. Kabilang sa mga isinagawang hakbang ang cleaning at declogging operations sa pangunguna ng Department of Engineering and Public Works, particular sa bahagi ng Hidalgo Street, kanto ng A. Bautista Street sa Quiapo. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, layo ng mga operasyong ito na matiyak ang kaligtasan ng mga deboto at ng mga makikilahok sa mga aktibidad kaugnay ng Nazareno 2026. Dagdag pa rito, magsasagawa pa rin ng karagdagang paglilinis at pagsaayos ang mga kawani ng pamahalaan sa iba't ibang lugar sa lungsod upang mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng Maynila, lalo na sa mismong araw ng traslasyon. Samantala, dinala na sa Quirino Grandstand ang imahe ng Jesus Nazareno kagabi, alas 12 ng hating gabi, ayon sa Hiyos del Nazareno. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa lagay naman ng ating panahon, wala pa rin binabantayang sama ng panahon sa loob ng Philippine Area of Responsibility, ngunit maulang Lunes pa rin ang mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Yan ay dahil pa rin sa patuloy na pag-iral ng tatlong weather system, kung saan una narito ang amihan na magdadala ng mahihinang pagulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Laguna, Batangas, Metro Manila at ilang bahagi ng Mimaropa. Shearline naman ang magdudulot ng kalat-kalat na pagulan sa Visayas, Bicol Region, Quezon, Oriental Mindoro, Marinduque at Romblon. Uulanin din ang Palawan kasama na ang Zamboanga Peninsula, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi dahil naman sa pag-iral ng easterlies. Samantala, ayon sa Pag-asa, mababa pa rin ang tsansa na may mamuong bagyo sa loob at labas ng PAR hanggang sa susunod na mga araw. Nakakakita tayo ng taong pawis na pawis, una agad nating naiisip, amoy maasim. Kadalasan tuwing galing tayo sa pag-eehersisyo o anumang physical activities. Pero alam mo ba na ang pawis pala natin ay walang amoy? Kaya naman alamin na kung walang amoy ang pawis, anong nagpapabaho dito? Natural na walang amoy ang pawis natin dahil ito ay binubuo ng halos tubig lang at mayroong kaunting salt at minerals. Pero paglabas nito sa balat, nakakasabay nito ang mga bakterya na nakatira na kadalasan ay nasa bandang kilikili at iba pang mainit na parte ng ating katawan. Kapag nahalo ang mga bakterya sa pawis, nagpoproduce sila ng acids at iyon ang totoo at source ng body odor o paglalabas ng hindi kaaya-ayang amoy. Mas malakas ang amoy sa bandang kilikili at singit dahil dito matatagpuan ang apocrine glands na gumagawa ng mas rich na pawis na mas gusto ng mga bakterya. Pwede ring maging mas mabahaw ang pawis depende sa iyong diet o lifestyle, factors gaya ng hormones, stress at personal hygiene. Kaya naman ang labanan sa body odor ay hindi pagkawala ng pawis, kundi ang pagbaba ng bakterya sa balat. Kaya dito nagiging epektibo ang paggamit ng deodorant, antiperspirant at antibacterial soap. Tandaan, mas makulay ang mundo kung alam mo ang hiwaga sa pag-ikot nito. Ako po si Rovic Manuel, nagpapaalalang sa kaalaman ay walang labis, magsaliksik,
Para siguradong alam na this. Kasunod ng pag-aresto ng Amerika kay Venezuelan President Nicolas Maduro, iniutos ni US President Donald Trump na pansamantalang pangunahan ng mga oil company o ng Amerika ang industriya ng langis sa Venezuela. Ang mga balita mula sa ibayong dagat tinutukan sa Global Headlines Report ni James Galange. Balita mula sa Amerika, matapos ang pagka-aresto kay Venezuelan President Nicolas Maduro sa New York City nitong Sabado dahil sa kasong drug trafficking at weapon charges, nais naman ngayon ni US President Donald Trump na pangunahan ng mga oil companies sa Amerika ang oil system at infrastructures ng Venezuela. Yan ay kasunod din ng kanyang naging pahayag na pansamantala munang patatakbuhin ng US ang Venezuela, bagay na nagpataas naman ng kilay sa maraming bansa. Isa ang Venezuela sa manungunang bansa sa pag-produce ng langis kung saan sa tala ng Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC ay kaya itong gumawa ng 1 milyong baril ng krudo kada araw. Kung saan inukusahan ni Trump na mga kinikita dito ng Venezuela ay ginagamit lamang para pondohan ng iba't ibang illegal operations gaya ng drug terrorism, human trafficking, murder at kidnapping. Samantala, nakatakda namang humarap ngayong araw si Maduro sa New York City Court para idetalya ang mga kinakaharap niyang kaso. Sa iba pang balita, nagluluksa naman ang libo-libong katao sa Switzerland matapos makilala na ng mga otoridad ang 40 biktima ng sunog na sumiklab sa isang bar sa ski resort noong pagsalubong sa bagong taon. Kung saan ayon sa ulat, ang mga biktima ay nasa 14 hanggang 39 na taong gulang na nagmula rin sa iba't ibang bansa tulad ng Italy, Romania, Turkey, France, Belgium at marami pang iba. Samantala, bukod sa mga nasawi, umakyat naman na sa 119 ang bilang ng mga nasugatan mula sa naturang insidente. Kasalukuyan ang iniimbestigahan ng mga otoridad ang mag-asawang may-ari ng naturang bar. Gayong sa ngayon ay hindi pa rin tukoy ang pinala naging sanhi ng nangyaring sunog. At yan naman nakalap nating balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Para sa MBC TV Network News, ito si James Galangi ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kaugnay niyan, mariing kinundena ng House Minority ang ginawang pagsalakay ng Amerika sa Venezuela na posible nilang magtakda ng dangerous president sa iba pang mga bansa na nagpamalas din ng karahasan. Nilagay rin umano nito ang Pilipinas sa alanganing posisyon, lalo't taliwas ito sa pagtutol ng bansa sa pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Narito ang report ni Milky Regunan. Pabahalang ilang mamabatas mula sa minority group sa ilegal na hakbang ng Estados Unidos laban sa Venezuela at sa pangulo nito na si Nicolas Maduro. Ayon kay Akbayan Party List Representative Percy Sandanya, dapat magsilbing babala sa buong mundo ang naging aksyon ng gobyerno ni US President Donald Trump. Sabi ni Sandanya, mismong si Trump ang umamin na ang interes sa langis ng Venezuela ang isa sa kanilang mga dahilan ng paglusob na anya ay malinaw na paglabag umano sa international law. Dagdag pa ni Sandanya, ang naturang hakbang ng Estados Unidos ay lalo lamang nagpapalakas at nagbibigay katwiran sa mga kahalintulad na agresyon ng Russia sa Ukraine at ng China sa West Philippine Sea. Sa panig ni Representative Leila De Lima ng Maumayang Liberal Party List, sa ginawa ni Trump, sinisira ang rules-based international order at nagtatakda ng mapanganib na president ng mas lantad na agresyon ng mga superpower. Ibinabalikan niya ng ganitong mga hakbang ang mundo sa isang barbaric system at binubura ang mga naisulong ng United Nations makalipas ang 80 taon. Pagdating sa Pilipinas, naniniwala si De Lima na inilalagay nito sa alanganing posisyon ng ating bansa sa usapin ng moral ascendancy, lalo na sa pagprotesta at paglaban sa aggression ng China sa West Philippine Sea. Anya, mahirap igiit ang paninindigan sa international law kung ang pangunahing kaalyado ng Pilipinas ay gumagawa rin ng mas matinding aggression. Para sa MBC TV Network News, ako si Milky Regunan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng showbiz, pansamantalang nahinto ang masayang pagbabakasyon sa Japan ng pamilya ng dancer-comedian na si Nico Natividad. Ito'y matapos magkasakit ang kanyang 1-year-old son. Ang dahilan kung bakit isinugod sa ospital ang anak ng former Hashtags member, alamin sa report ni Showbiz Angel.
Sa gitna ng pagbabakasyon sa Japan, isinugod sa ospital ang anak ng former Hashtags member na si Nico Natividad. Kwento ng dancer-comedian, nag-seizure ang kanyang 1-year-old son na si Shelby habang kumakain sila sa isang restaurant. Labis anya silang nataranta nang makitang nakatirik ang mata at hindi na humihinga ang anak. Naging mahirap din daw ang paghingi ng tulong dahil sa language barrier. Sa huli, mabuti na lang anya at may ambulansya sa area. Nagpaalala naman ito sa mga kababayang nagbabakasyon din sa Land of the Rising Sun na mag-ingat, lalo na yung may mga kasamang bata na madaling tamaan ng viral infection at influenza. Sa pinakahuli namang post ni Nico, all smiles na ulit ang kanilang baby boy. Nakaka-celebrate lang din ng birthday sa Japan at nagpasalamat sa lahat ng mga nagdasal para sa paggaling ng kanyang anak. Bukod kay Shelby, si Nico at ang kanyang non-showbiz wife na si Shello ay may isa pang anak, si Aiden. Abangan sa aming pagbabalik, 75 individual timbog sa anti-crime operation sa Bataan. Sa MBC TV Sports, repeat victory, target ng Pilipinas sa M7 World Championship. At sa TNVS, dalaga na kumain ng ubas sa ilalim ng mesa noong salubong sa bagong taon, sinabayan ng kanyang lola. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng MBC TV Network News. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, sang-ayon si Senator J.V. Ejercito na ilabas ang tinatawag na Cabral Files o listahan ng project insertions mula mismo sa opisina ng yumaong Public Works Undersecretary Catalina Cabral kung may ebidensya umanong magpapatunay sa nilalaman nito. Pero giit ng senador, wala silang kinalaman sa tinatawag ngayong allocables, salita na ngayon lang din daw nila narinig ng kanyang mga kapwa mambabatas. Magbabalita si Raymond Dadpaas. Payag si Senador J.B. Ejercito na ilabas ang laman ng tinatawag na Cabral Files kung may ebidensya na magpapatunay sa nilalaman nito. Ang Cabral Files ay tumutukoy sa listahan ng mga infrastructure project insertions sa 2025 budget na galing umano kay dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Ayon kay Ejercito, walang problema sa kanya na ilabas ang listahan dahil sa paniniwalang wala naman siyang itinatago dito. Dahil nang binanggit na kasama ang mga senador sa mga may insertion ay agad nilang tinignan ang 2025 national budget. Nagulat siya at may dalawa umunong proyekto na galing sa kanya. Ang isa ay batay sa request ng isang mayor sa Ifugao at ang isa ay galing sa Visayas. Paliwanag ng senador, hindi nila maaring tanggihan kung may request ang mga local government units lalo na mula sa mga malalayong lugar. Ngunit ang tanging nilang magagawa ay endorso ito sa kinaukulang ahensya ng pamahalaan gaya ng Department of Public Works and Highways, Department of Health at Department of Transportation. Giit ni Senador JB, wala silang kinalaman sa Cabral Files dahil kahit ang mga veteranong senador gaya ni na Senador Loren Legard at Senador Kiko Pangilinan ay nagulat sa terminong allocables ng pinag-usapan ng 2025 national budget. Alien sa kanilang salitang allocables na pinaniniwala ang gawa-gawa ng mga taga-DPWH at mga contractors na nagbibenta ng kontrata. Tiwala ang senador na sa muling pagpapatawag ni Senador Panfilo Ping Lacson sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee ay maaaring mapag-usapan ang Cabral Files. Ito ay kung may makita siyang ebidensya, ngunit kung wala naman ay tiyak na hindi ito mapag-uusapan dahil mabusisi si Senator Lacson at kanyang mga staff. Kabilang sa mga nagsasabing may hawak na Cabral Files ay si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste. Para sa MBC TV Network News, ito si Raymond Dadpaas ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mga madalas mapaaway sa kanilang mga kapitbahay, critical ngayon ang isang binata sa Pangasinan matapos saksakin ng basag na bote ng alak ng kanya rin mismong kapitbahay. Yan at iba pang mga rumarapidong balita mula sa probinsya, hatid ng iba't ibang istasyon sa ilalim ng MBC Media Group.
Kasalukuyang inoobserbahan pa sa paggamutan ng 24 anyos na binata matapos itong saksakin sa liig gamit ang binasag na bote ng alak ng kanyang kapitbahay na minor de edad sa San Jacinto, Pangasinan. Batay sa ulat ni Chief of Police Major Napoleon Velasco Jr., naganap ang insidente pasado alas 5 ng madaling araw sa Barangay San Vicente ng nasabing bayan. Ayon sa investigasyon, nagiinuman ng minor de edad na suspek kasama ang ilan niyang mga kamag-anak sa labas ng kanilang tahanan nang dumating ang umano'y lasing na biktima at nakisalo sa inuman. Kalaunan ay bigla umanong may mga sinasabing hindi maganda ang biktima laban sa kapatid na dalaga ng suspek na labis na ikinagalit nito at binasag ang bote ng alak at siyang ginamit na panaksak sa leeg ng biktima. Agad namang naisugod sa paggamutan ng biktima habang ang suspek ay pinasakamay sa WCPD para sa kaukulang disposisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Freddy Fajardo, Aris 38, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa pinaigting ng mga operasyon kontra krimen at kontra illegal na droga mula Disyembre 29, 2025 hanggang Enero 4, 2026, ay nagresulta ito sa pagkakaresto ng 75 individual. Sa loob ng 1 linggong operasyon, naaresto ang 9 na wanted person, 13 na drug suspect at nasamsam ng shabu at marijuana. 49 na individual naman nasangkot sa mga illegal na sugal at illegal na pangisda. 2 naman dahil sa pag-iingat ng loose firearms at 2 pa kaugnay ng iba't ibang paglabag sa batas. Samantalang pinuri ni Colonel Salvadora ang dedikasyon ng kanyang mga tauhan at sa walang sawang pagsisikap na maaresto ang mga lumabag sa batas upang isadlak ang mga ito sa likod ng rehas na bakal para panagutin ang kanilang pagkakasala. Binigyan din ni Colonel Salvadora ang matibay na ugnayan ng pulisya at komunidad upang makamit ang malayang pamayanan sa droga, krimen at patuloy na pag-unlad. Para sa MBC TV Network News, RH37, Danny Kumilang, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Arestado naman sa Arteche Eastern Samar ang isang lalaki na lasing dahil sa panggugulo nito sa barangay. Isinuplong ito sa mga pulis dahil na rin sa takot ng mismong mga residente. Inaresto ang nasabing lalaki dahil sa alarm at skandal na naganap ang pag-aaresto sa Barangay Concepcion, Arteche Eastern Samar. Ayon sa report ng PNP Arteche, ang inaresto ay isang nakilalang si alias Ramram, 23 taong gulang, isa itong magsasaka at residente na nasabing barangay. Ayon sa sumbong ng mga concerned citizen, walang tigil sa panggugulo ang nasabing suspect habang may dalang homemade PVC cannon. Agad nagtungo ang pulis sa lugar at naabutan pa ng team ng kapulisan itong suspect na dala ang blue homemade PVC cannon habang sumisigaw at patuloy na nanggugulo sa kanilang barangay. Agad itong inaresto ng mga pulis. Dinala ito sa Arteche Municipal Police Station para sa tamang disposisyon. Mula sa MBC TV Network News, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Umabot sa 34.5 kilos ng shabu at 12 kilos ng marijuana na more or less nagkalaga ng 236.3 million pesos ang na-recover ng Bacolod City Police Office simula noong Hulyo 23 taong 2024 hanggang Disyembre 31 taong 2025. Kung saan umabot sa 838 na mga police operations at naaresto ang 1,096 na mga persona o persons habang na-file ang 1,683 na mga kaso sa korte laban sa 774 na mga drug pushers at 312 na mga drug users. 10 dito ang minor de edad, 191 ang high value individual, 741 ang street level individual at 164 naman ang newly identified drug personalities. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Lester Riada, Deputy Chief Director for Operations ng Bacolod City Police Office, ang 236.3 million pesos na laga ng droga ang nakonfeska simulang umupo sa pwesto si Bacolod City Police Office Director Colonel Joresti Coronica sa tulong din ng kanyang mga kapulisan. Para sa MBC TV Network News, ito si RH46 Rex Cantong, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Tiyak marami na sa inyo ang gumawa ng paniniwalang eating 12 grapes under the table noong pagsalubong sa bagong taon sa pag-asang matagpuan ang inyong The One. Pero sa lahat ng naging entries, tila #epicfail ang nangyari sa dalagang ito nang biglang sumali ang kanyang lola sa pagkain ng ubas sa ilalim ng mesa. Ang tanong ngayon ng taong bayan, counted pa kaya ang kanyang naging attempt sa naturang pamahiin? Ang tagpong iyan panoorin sa trending report ni James Galange. Kaway-kaway para sa mga gumawa ng 12 grapes under the table itong pagsalubong sa bagong taon. Nakakompleto nyo ba ang mga nakaing ubas? At sure na ba kung maharap na ninyo ang inyong The One this year? Yan ay dahil mukhang dehado kasi ang dalagang ito na nag-attempt na kumain ng ubas sa ilalim ng lamesa. Paano ba naman kasi tila may biglang nakashare sa kanya habang sinusubukan na naturang pamahiin? Walang iba kundi ang kanyang lola. Sa video, makikitang ginaya at sinamahan pa ni Lola ang kanyang apo at ay kain din ng ubas, ngunit hindi lang yon. Dahil si Grandma, abay nakipagchismisan pa. Kaya naman tanong ng taong bayan, counted pa kaya ang naging attempt ng dalaga? Bagay na siya rin sinagot ng online world. Kung saan may pabirong hirit na ang plot twist daw this 2026 ay si Lola pa mismo ang magkaka-love life. Pero syempre, kung mayroong mga natuwa, abay mayroon din mga naantig sa naturang tagpo. Naanalay cute moments ng samahan pa mismo ni Lola ang kanyang apo. Samantala, naging tradisyon na ng ilan sa mga Pinoy ang pagkain ng ubas sa paniniwalang swerte ang maaaring maging hatid dito sa panibagong taon, gayong ang ubas ay isa sa mga paniniwalaang lucky circle fruits. Habang humakot na kaagad na naturang video na mahigit 460,000 views at higit 43,000 heart reactions sa TikTok matapos lamang ang isang araw. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa mundo ng esports, opisyal nang inilunsad ng Pilipinas ang kampanya nito sa M7 World Championships matapos ang isang send-off event para sa Team Liquid Philippines at Aurora Gaming. Gaganapin ang ikapitong edisyon ng esports tournament sa Jakarta, Indonesia ngayong Enero. Ang mga detalye sa report ni Matchpoint, Mili Borja. Opisyal nang sinimula ng Pilipinas ang kampanya nito sa M7 World Championship matapos idahos ang send-off event ng Mobile Legends Bang Bang noong Biyernes sa Pop-Up Katipunan, Quezon City. Pinangunahan nito ng Monton Games kasama ang mga manlalaro, content creator at tagahanga ng esports. Sa nasabing torneo na gaganapin sa Jakarta, Indonesia, magsisilbing kinatawan ng Pilipinas ang Team Liquid at Aurora Gaming Philippines na magkatapatagad sa isa't isa sa kanilang opening match sa Swiss stage sa January 10. Layo rin ng bansa pagpatuloy ang dominasyon sa M-Series at makuha ang ika-6 na sunod na kampinato sa ilalim ng battle cry na 2 teams, 1 flag. Pinangungunahan ng star jungler na si Carl Tisi Nepomuceno ang Team Liquid na naghahabol ng makasaysayang ikatlong world title. Samantala, hangad naman ng Aurora Gaming na mapanatili ang katanyagan ng Pilipinas sa International MLBB kompetisyon. Para sa MBC TV Network News, ito si Mili Borja ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang reunion naman tayo sa mundo ng showbiz. 90s sitcom na Home Along the Riles magbabalik nga ba ngayong taon? At para sa mga hindi nakanood ng reunion concert ng Sex Bomb Girls noong Disyembre, abay may good news ang iconic girl group para sa inyo. Narito ang report ni Showbiz Angel. Magbabalik ngayong 2026 ang 90s sitcom na Home Along the Riles. Sa teaser na ilabas, masisilayan ang tahanan ng pamilya Cosme at larawan ng yumaong si Comedy King Dolphy na minahal sa kanyang karakter bilang Mang Kevin Cosme. At sa sumunod na eksena ay makikita ang batikang aktres na si Nova Villa na gumanap naman bilang Azon. Hawak ang isang liham. Bukod kay Dolphy at Nova, kabilang sa mga bumida sa hit show
show na unang inilabas taong 1992 ay sina Claudine Barreto, Smokey Manaloto, Vadolf Quizon, Gio Alvarez, Maybelline de la Cruz, Dan Cruz at Boy 2 Quizon na direktor ng upcoming Home Along the Riles, The Reunion. Samantala, usapang reunion pa rin tayo. Matapos ang kanilang sold-out shows noong Disyembre, magkakaroon ng round 3 ang Get Out reunion concert ng Sex Bomb Girls. Batay sa anunsyo, sa February 6 muling magpapasiklab ang iconic girl group sa Mall of Asia Arena kung saan kaabang-abang ang 360-degree stage. Sa isang Instagram post nga ng dancer-actress na si Rochelle Pangilinan bago matapos ang 2025, biggest plot twist daw ng kanyang taon ang kanilang reunion concert ng Sex Bomb Girls. Sa ngayon, wala pang inilabas sa detalye pagdating sa ticket prices at seat plan. Para sa MBC TV Network News, ito po ng Showbiz Angel ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan po ang mga nakalap naming balita ngayong unang Lunes ng taon, January 5, 2026. Bago lang tayo magpaalam, happy birthday sa aking partner. Kaya pala wala ngayon, nagse-celebrate na. Si Miss Karen Oyong, happy birthday. At sa ngalan nga po ni Miss K, Miss Karen Oyong, ito po si Yuel Reyes. Magkita-kita tayo muli bukas, araw ng Martes, para sa mga balitang makabuluhan, mga kwentong makapangyarihan. Hatid ang boses ng Pilipino para sa Pilipino. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.